So ngayon ay ating tatalakayin ang ikalimang utos sa 10 utos na mula kay Moises. Ito ay matatagpuan sa mga tanong 63 hanggang 66 ng Westminster Shorter Catechism. So, ang ika-63 na tanong sa Westminster Shorter Catechism ay, ano ang ikalimang utos? So, ang ano dyan, yung tatalakayin natin is kung ano yung nilalaman ng utos, kung ano ang layunin ng utos, kung ano ang hinihingi ng utos, at kung ano ang ipinagbabawal ng utos. So, ang unang tanong is, ano ang ikalimang utos? Ano ang nilalaman ng ikalimang utos? At ang sagot ay, sabay-sabay po natin basahin. Galang ninyo, inyong ama't ina, sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Amen? Sinong gustong mabuhay ng matagal? Lahat ba tayo? Ako gusto kong mabuhay ng masagana. Diba? At matagal, diba? Kasi aalin mo mahabang buhay kung hindi naman magsagana. Kung puro hirap lamang. Sabi niya sa Efeso 6:1-3, sabay-sabay po ulit natin basahin. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Amen? So, sabi diyan, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Sabi diyan, alang-alang sa Panginoon. Kasi hindi tayo lahat is parehas ng kinalakihan na magulang. Yung iba sa inyo, baka iniwan pa. Yung iba sa inyo, baka nag-iwalay pa, diba? Pero sabi diyan, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. So, alang-alang sa Panginoon, ating igagalang ang ating mga magulang. At ang sabi diyan, ito ang unang utos na may kalakip na pangako, magiging maganda. Ito yung pangako niya sa atin. Na kahit anong ginawa sa atin ng magulang natin, pero kung ating susundin siya na iginalang natin yung ating magulang, ang sabi diyan, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Amen? Amen. So ngayon po ay dumako po tayo sa ika-64 na tanong sa Westminster Shorter Catechism. Ito naman ay, ano ang iniutos ng ikalimang utos? Ibig sabihin dyan, ano ang hinihingi sa atin ng ikalimang utos? At ang sagot ay, sabay-sabay ulit po natin basahin. Ang ikalimang utos ay nag-uutos sa atin na igalang at tatruhin ang lahat ng ating kapwa, maging sila man ay nakatataas, kapantay, o nakabababa sa atin, ayon sa kanilang katungkulan at sa ating kaugnayan sa kanila. It means, hindi lang pala sa magulang natin to, kundi sa lahat ng ating kapwa, sa mga may posisyon, sa lahat ng nakakatanda sa atin, dapat natin silang igalang. Amen? Amen. Sabi siya sa Romans 12:10, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalaga ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Amen? Amen. So, ang ikalimang utos ay ang unang utos para sa tao. Di ba nung mga nakaraang utos, puro sa Diyos siya, igalang mo yung Sabbath day, wala kang dapat ibang sambahin, kundi ang Diyos lamang. Itong utos na to ay para sa tao. Kung anong relationship mo sa tao. Ang ikalimang utos ay, ang unang utos para sa tao. Ang utos na ito ay nagtuturo tungkol sa paggalang sa mga taong may mas mataas na katungkulan, mas matanda, lalo na sa sariling magulang. At ito ay ang unang tuntuning moral sa batas ng sangkatauhan. Walang kondisyon sa pagbibigay galang sa matanda, lalo na sa magulang. So walang kondisyon. Basta mas matanda sa'yo, kailangan mo siyang igalang. Amen ba? Amen. Kasi, kaya magulang kasi ang unang sabing igalang natin, magulang natin. Kasi kung tayo ay ginagalang natin yung magulang natin, it means igagalang din natin yung matatanda sa atin, di ba? Kaya, unang utos sa atin, magulang muna. At pag natutunan natin sa pamilya natin, makukuha natin to kahit sa kapwa nating matatanda, di ba? Igagalang din natin sila. So, ang ika-65 naman na tanong sa Westminster Shorter Catechism ay, ano ang pinagbabawal ng ikalimang utos? At ang sagot ay, pinagbabawal ng ikalimang utos ang hindi sa kanila. So, ipinagbabawal, yung kabaligtaran din yan,
na hindi irespeto. Kasi may mga tao parang pili lang irespeto. Ay, ito lang irespeto ko kasi siya mabait. Ito, huwag natin ito irespeto. Yung mga teacher ko, ito lang yung gagawan ko ng assignment. Yung isa, wag na kasi mababa magbigay ng grade yan. So, maikinig ako sa iba, pero sa isa hindi ako maikinig. So, ganun yun. Pero, dapat, ang sabi dyan, igalang natin lahat. Ano man yung posisyon niya sa buhay, ano man mahirap man siya, basta o mayaman, basta matanda sa'yo, dapat igalang natin sila. Amen? Amen. Bawal ang maging pabaya sa ating tungkulin. So, ang ating unang tungkulin sa tao ay igalang ang ating mga magulang at ang nakakataas sa atin. So, Romans 13 verse 7-8, sabay-sabay nga po natin basahin. Ibigay ninyo sa bawat isa ninyo ang huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Amen? Ang mga Kristiyano ay dapat gawin ang tungkulin ng pagbibigay galang sa matanda at nakataas na tao at higit sa lahat sa magulang natin. Amen? So lahat tayo, magbibigay tayo ng galang sa magulang natin at nakatanda sa atin. Amen? At lastly, ito yung pinakamahalaga sa lahat. Ang ika-66 na tanong sa Westminster Shorter Catechism ay, ano ang layon ng ikalimang utos? At sabay-sabay po natin basahin ang sagot. Ang layon, ang ilamang utos ay ang pangako na mahabang buhay at kaginhawahan kung ang mga ito ay nagbibigay parangal sa Diyos. At kung ang mga ito ay para sa ikabubuti ng mga tao sumusunod sa kautusan. Amen? So, ang sabi dyan, ang paggalang natin is dapat pinaparangalan natin ang Diyos. Kasi minsan baka gumagalang lang tayo, pakitang tao lang pala tayo. Gusto lang natin maging mabuti ang image natin sa iba. So kaya ang sinabi dyan, igagalang natin ang iba para magbigay tayo ng karangalan sa Diyos. Amen? So, ang pangako dyan, ang layunin ng ikalimang utos ay may pagpapala ng mahabang buhay. Amen? So, basahin po ulit natin, Deuteronomy verse 5 verse 16. Igalang mo ang iyong ama at ina tulad ng iniutos ko sa iyo. Sa gayoy mabubuhay ka ng matagal at sagana sa lupaing ibinigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Amen? So isa sa diyan sa pagpapala ng Diyos sa layunin ng kautusan is may pagpapala tayo na buhay ng mahabang buhay. Ang isa ay may kaginhawahan. So ibig sabihin mabubuhay tayo hindi sa kahirapan, kundi sa kaginhawahan. Efeso 6:3, basahin po natin, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. So, sino may gustong ganon? Lahat po ba tayo? Amen? So, gusto natin lahat maging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Kaya, dapat, kaanuman ang ating sitwasyon sa pamilya natin, sa magulang natin, sa nakakatanda sa atin, dapat igalang natin sila. Amen? So, ang ikalima hanggang sa ika-10 utos ay para sa pagmamahal sa mga kapwa o sa tao. Ang ika-63 hanggang ika-66 na tanong at sagot sa Westminster Shorter Catechism ay upang ituro ang tungkol sa 4 na mahalagang mensahe ng ikalimang utos na igalang ninyo ang inyong ama't ina. So, may 4 na mensahe. Ang unang mensahe ay igalang ang sariling magulang. Nang likhain ng Diyos ang tao, nagbigay siya ng isang komunidad ng pamilya. So, ang community is nag-uumpisa sa pamilya. Subalit, pagkatapos ng katiwalian, kasamaan yung fall nila Adam, nagbigay ang Diyos ng 2 komunidad o community. Ang isa ay komunidad na simbahan o community church, kung saan ito ay para ituro ang salita ng Diyos at para sa pagsasanay tungkol sa buhay ng bayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kautusan. At ang isa pa ay komunidad na bansa, community country. Ito naman ay para ingatan ang mga bayan ng Diyos mula sa kasamaan
ng kasalanan. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng kapangyarihan at pahintulot, authority sa mga pinuno ng simbahan at bansa. It means kung sino man yung naumuno sa simbahan natin, kung sino man yung naumuno sa bansa natin, may authority sila. At ang Diyos pa rin ang nag-ano sa kanila, nagbigay ng posisyon na yun. Ang simula ng simbahan at bansa ay mula sa isang pamilya. Amen ba? Nagsimula ang simbahan, kasi bago tayo makapunta sa simbahan, sa family muna tayo, di ba? Bansa, family muna ang umpisa. Ang pamilya ni Adan ay ang naging komunidad ng simbahan at bansa. Kaya ang kapangyarihan ng magulang, pinuno ng simbahan at bansa ay mula sa Diyos. Dahil dito, dapat igalang ng mga bata ang sariling ama at ina. Maging ang matatandang tao dahil sila ay maituring na magulang sa mga bata pa. Ibig sabihin, kailangan talaga mag-umpisa ang kabutihan sa sariling bahay. Para sa gayon, maging maunlad din ang bansa at ang yung community natin, di ba? So, sinabi ni Apostle Pablo, basahin po ulit natin ito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Amen? So, kaya ang ikalimang utos na ito ay para rin sa pagpapala ng Diyos sa mga tao. So, para din siya sa tao. Para pagpalain ng Diyos ang tao. Kaya dapat nating igalang ang sariling ama at ina at ang mga matatandang tao sa pamamagitan ng puso na may pasasalamat sa Diyos. Amen? So, ang pangalawang mensahe ay igalang ang mga taong mas mataas ang posisyon kaysa sarili. Sapagkat ang posisyon sa simbahan ay mula sa Diyos. Naniniwala po ba tayo? Lahat, pastors, leaders, staff, lahat yan, ang Diyos ang nagtalaga sa kanila. So, in our church, meron tayong senior pastor, staff at leaders. Ang posisyon na ito ay mula sa Diyos sa pamamagitan ng special calling. It means hindi lang basta ginusto namin to, kundi si Lord ang tumawag sa amin. Amen? Dahil dito, kahit ang pastor at staff and leaders ay bata pa, ang membro ng simbahan ay dapat sumusunod sa kanila sa pamamagitan ng paggalang. Amen ba? Kahit mas bata pa yung mga leaders or church staff or si pastor sa inyo, dapat sinusunod natin sila. Amen? Kaya sa Timoteo 5:17, sabay-sabay po natin basahin, ang mga matatandang pinuno ng iglesia pangaral ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, kailangan ninyong maging mabuti sa lahat ng leaders ng mga simbahan. So, ang sinabi dyan, hindi lang sa simbahan na ito, kasi meron din tayong mga ibang local church, dapat maging mabuti rin tayo sa mga leaders nila. Ngunit, ito ang mahalaga, ngunit kailangan ninyong mas magbigay galang at sumunod sa inyong sariling leaders kaysa sa ibang church leaders. Dahil kayo ay membro ng inyong simbahan at hindi membro ng kanilang simbahan. Amen ba? So, kailangan magbigay kayo ng mas may paggalang sa mismong leaders ng church natin, sa ating church. So, ang leaders ng ibang simbahan ay tatanggap din ng paggalang at mabuting pagsunod sa kanilang membro. Ito ay batas sa simbahan upang ingatan ang mga membro at para sa pagbubuhay ng ministeryo ng simbahan. Amen? Kasi kung kung dalawa yung susunod natin, di ba minsan yung mga ibang church, may ibang focus sila ng pag-aaral, may ibang focus sila sa Biblia. So, tayo din, meron din tayong ibang focus. So, minsan, ba't pagkukumpara natin sila, ba't doon ito yung pinagtinuturo, ba't dito hindi? Pero, ang sabi dyan, dapat tayo ay sumunod lang sa ating sariling leaders sa simbahan natin. Mas igalang natin at mas sundin natin kung ano yung mga ng leaders natin, mga inuutos. Amen ba? Kailangan din nating magbigay ng paggalang sa mga pinuno ng bansa. So, hindi lang sa simbahan, kundi pati pinuno ng bansa at sa may matataas na posisyon sa inyong paaralan at trabaho dahil ang kanilang posisyon ay sa pamagitan ng pamahala ng Diyos. Amen? Ang ibig sabihin nito ay gumawa ng sariling tungkulin sa sariling paaralan. Ibig sabihin, ano bang tungkulin natin? Katulad ng sinabi dyan, igalang natin yung mga nakakataas sa atin at mga nakakatanda sa atin. So, kaya huwag kayong
itong isang mahalaga. Huwag kayong sumunod sa mga masasamang patnubay ng mga masasamang pinuno. So kaya tayo, ini-equip tayo sa simbahan. Kaya mahalaga lagi tayo magbasa ng Bible, lagi tayo umattend tuwing linggo, tuwing Wednesday. Kasi dito, i-equip natin yung sarili natin kung ano yung tama at mali. So, pagdating sa labas, alam na natin kung ano yung susundin natin, kung ano yung dapat i-reject natin. So, tayo ay sumusunod pa rin sa Diyos. Sa pag-reject natin sa masasamang bagay, napaparangalan natin ang Diyos. Amen? Ngunit dapat ay sumunod at maging mabait tayo sa mga may mataas. Kahit masama sila, kailangan pa rin natin sila igalang, pero hindi natin susundin yung masama nilang pamumuhay. So, sa pamagitan ng paggawa ng sariling tungkulin, paggalang sa kanila, it means napaparangalan natin ang Diyos. So, sinasabi ni Pablo sa Efeso 6:5, sabay-sabay po natin basahin. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot, paggalang, na parang si Kristo ang siyang ninyong pinaglilingkuran. Amen? Kaya dapat ang lahat ng ating gagawin ay para kay Kristo Jesus. Amen? So, ang pangatlong mensahe ng ikalimang utos ay bawal ang hindi paggalang at bawal din ang paggawa ng masama sa mga matatanda at may matataas na posisyon. Ang ibig sabihin nito ay dapat na manatili sa daan ng katotohanan, manatili tayo sa daan ng katotohanan sa pamamagitan ng kautusan ng Diyos upang magawang mabuti ang sariling tungkulin at hindi magawa ng masama ang sariling magulang, spiritual leader, at ang may mataas na posisyon ng sanlibutan. Sinasabi sa Roma 13:7, ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya, magbayad kayo sa mga dapat bayaran, at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang, at pangarangalan ninyo ang dapat parangalan. Amen? Kung ang mga tao ay hindi gumaganap ng kanilang tungkulin sa pamilya, simbahan at bansa, nagkakaroon ng kaguluhan at paghihirap ang kanilang buhay. Dahil ang mga ito ay unti-unting humihina at bumabagsak. So ang mga bansa na mahina, na mga parang bumabagsak na mga bansa, mga community, it means nag-uumpisa kasi sa family. So pag hindi maayos yung pagpapalakas nila, pag hindi sila gumagalang mismo sa matatanda at sa mga magulang nila, it means madadamay pati buong country, pati buong komunidad. Ngunit kung ang bawat isa ay tapat na tumutupad sa kanyang tungkulin, lalo na sa loob ng pamilya, nagkakaroon ng kaayusan, kapayapaan at pagkapala mula sa Diyos. Sapagkat ang pundasyon ng lipunan, ano ang pundasyon ng lipunan? Ang pamilya. At mula rito, ang simbahan at bansa. Ang simbahan at bansa, ang pamilya ay nagsimula sa unang tao, si Adan at sa kanyang pamilya. It means sa pamilya nag-umpisa ang lahat. So kung mabuti ang pamilya, mabuti yung pakikitunguhan natin sa pamilya, naturuan sila ng maayos sa magandang aral, it means buong madadamay ang simbahan, magkaroon ng healthy community at healthy church ang bawat community, di ba? Ang pang-apat na mensahe ay ang dahilan ng pagbibigay ng ikalimang utos. Yan sinabi ko kanina. Ang dahilan ng pagbibigay ng ikalimang utos ay para ibigay ang pagpapalang, mahabang buhay, kaginhawaan at ang lahat para sa ikabubuti ng tao upang ang kanilang buhay ay nasa loob ng kaluwalhatian at karangalan ng Diyos. Amen? So katulad ng sinabi rin kanina to, Deuteronomy 5 verse 16, igalang mo ang iyong ama at ina tulad ng iniutos ko sa iyo. Sa gayoy mabubuhay ka ng matagal at sagana sa lupaing ibinimigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, ngayon ang ating mensahe nagbigay susi upang ang ating buhay ay humaba at maayos. Gamitin natin itong susi sa pamamagitan ng pagsunod sa ikalimang utos na, anong sabi diyan? Igalang ninyo ang inyong ama at ina. So, diyan nag-uumpisa ang magandang aral. Kasi kung maganda pakikitungo natin sa ating magulang, igagalang din natin ang ating kapwa. Hindi na rin tayo magnanakaw, hindi na rin tayo magsisinungaling, hindi na rin tayo papatay. Kasi dito nag-uumpisa ang magandang asal sa paggalang sa inyong ama at ina. Ibig sabihin ng mahabang buhay at kaginhawaan ay ang lahat ng gagawin natin sa ating mahabang physical na buhay ay para sa ikabubuti at hindi sa ikababagsak ng ating kapwa. Amen? So sa conclusion, sa kabuuan,
tinuturo ng ikalimang utos na ang Diyos ay nagtatag ng kaayusan sa ating buhay sa pamamagitan ng iba't ibang ugnayan. May nakatataas, may kapantay, at may nasasakupan. Inuutosan niya tayong igalang, mahalin at gampanan ang ating tungkulin ayon sa ating posisyon sa pamilya, simbahan at lipunan. Kapag ito ay ating sinunod, nagkakaroon ng kaayusan, kapayapaan at pagpapala. Ngunit kapag ito ay ating pinabayaan o sinuway, nagbubunga ito ng kaguluhan at kapahamakan. Kaya't ang panawagan sa atin ay malinaw. Maging tapat tayo sa ating mga tungkulin. Amen? Ano ang tungkulin na yon? Igalang ang ating kapwa at igalang ang ating mga magulang. At igalang ang mga inilagay ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat sa ganitong paraan, hindi lamang natin sinusunod ang utos ng Diyos, kundi ipinapakita rin natin ang kanyang kaayusan at kabutihan sa mundo. Amen?